nyo nga kalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat yan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan. Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo ngayon. Kaya tandaan nyo to ha. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyanyopi na to. Huling-huling beses ko pa ito kung sasabihin sa inyo. Although alam mo naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyanyopi kayo, yung mga nagpapasok na kanok sa atin. Although napigilan niya, na huwag na kayo papasok sa teritoryo natin. Ito ang latest update sa kaso ng missing sa Bungeros na mahigit 4 na taon na ring pinaghahanap. Nakagapos at may mga tama ng bala sa ulo ang mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas bilang bahagi ng paghahanap sa mga missing sa Bungeros. Ayon yan sa manager ng punerarya sa bayan na tumanggap ng mga labi noong una silang matagpuan at bago ilibing. Narito ang kanyang matinding revelasyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ang sabi ng sepulturero sa public cemetery ng Laurel, Batangas, ang mga labing hinukay doon ay nanggaling sa Dakulo Funeral Services sa bayan ng Laurel. Kwento ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan, pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Kalaha at Lemery matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Ikinuwento niya ang kondisyon ng mga katawan na kanilang makuha. Yun nga po sir, mga tapon lang po. Tapos may mga tama ng baril. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang kamay. Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record ng mga ito. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato. Ang mukha, pagampagana, hindi na makilala. Bulok na. Wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nang wala na raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakakilanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magkiklaim po, pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Natanong rin ang pulisya para hingi ng record ng mga naturang katawan, pero ang hepe ng local PNP hindi raw magpapa-interview dahil wala umano siyang otoridad na magsalita. Meron din dapat sanang record ang Office of the Civil Registry ng mga ililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa bagyong Christine noong nakaraang taon. Base sa paglalarawan ng mga taga-punerarya, natunto ng isang site na sinasabing pinagkuhanan ng bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Kalaka, Laurel at Lemery. Ayon pa sa mga residente, madalas talagang pagtapunan ng kahabaang ito ng kalsada dahil makikita na bangin ang gilid nito. At ayon pa sa mga residente, tuwing gabi madilim umano ito dahil walang ilaw. Ayon pa sa isang residente roon, marami na raw siyang nakitang bangkay sa bangin kung saan ito lamang unang bahagi ng taon may na-recover daw na itinapong labi. Mga 3 o 4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022 at kalunos-lunos daw ang sinapit ng mga ito. Kaya posible rin umano na may koneksyon ng war on drugs ng Duterte admin sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Pero tinawag lamang umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalokohan ang umano'y kaugnayan ng missing sa Bungero sa Duterte drug war. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte sa Facebook Live ng puganting si Attorney Harry Roque. Ngayon, papakitaan tayo ng video na ganito, masyadong nakaka-insulto sa atin. Kayo, mga general kayo, 2-star, 1-star. Insulto masyado sa atin, di ba? Para tayong ginagawang kiko nito, ginagawang kingkoy, itong mga tao na ito. So dapat pipersonalin na ninyo itong mga tao na ito. Wala na yung usapan na trabaho lang, walang personalan. No! Personalan na itong ginagawa nyo sa amin dahil pinapahiya na ninyo kami. Pipersonalin ko kayo, mga demonyo kayo. Dapat ganun ang pulis natin na parang nakaka-insulto na talaga, Kaloy. Kaya-insulto. Kaya, gawin natin. Okay. Yung last case number 8. Update. Sa NDG update.
Good afternoon, Mr. Chair. I'm Police Lieutenant Colonel Gary Alegre. I'm the Chief of Police of San Pablo City, sir. I will report on San the... Pablo City, Laguna. Yes, Right? Okay. yes, sir. I will report on the Ricardo Blasco kidnapping case that transpired at San Pablo City, Laguna. Next, please. So for the sequence of my presentation, sir, as shown, but the CCTV footage was already shown earlier, so I'll skip that. I'll go directly to the narrative, sir. Next. At about 10 a.m. of August 30, 2021, a kidnapping incident transpired at CG Brion Subdivision, Barangay San Lucas 1, San Pablo City, Laguna, where the victim was identified as Ricardo Lasco, Filipino, 44 years old, with live-in partner, a pitmaster franchisee of Online Sabong and a real estate agent, and a native of Taguig City, NCR. As soon as the said victim entered his house, more or less 12 individuals alighted from 3 vehicles, immediately followed and entered his house and introduced themselves as NBA personnel. They showed a document purported to be a warrant of arrest, which shows that Ricardo Ricaport Lasco was charged of the crime of large-scale estafa and subsequently affected the arrest. It was alleged that in the course of the apprehension, said suspects took away numerous personal belongings of the victim and his relatives. Thereafter, they immediately fled towards Barangay San Lucas 1 Road, bringing with them the victim. Initial inventory of the alleged stolen items of the victim and his relatives consist of 8 cellular phones, assorted jewelry amounting to more or less 500,000 pesos, and cash money amounting to more or less 180,000 pesos, and assorted IDs and bags. Follow-up investigation and Iron Curtain operation of San Pablo City boundaries was conducted. Likewise, coordination with NBI was performed by San Pablo City Police Station, and they stated that they doesn't have any operation in San Pablo City. And at about 3:30 p.m., our team conducted backtracking of the CCTV footages from the area of incident and the immediate barangays. I have few CCTV backtracking, sir, but I'll be presenting only one, which is the most clear of all of the CCTV footage later, sir. Sandali. Anong commonality nitong dalawang nawawala na agent? Anong commonality nilang dalawa? Ito, franchisee of Pitmaster Online Sabong. Pitmaster na naman. Yes, yes, sir. Yes, Yung isa, ano ba yon? Yung si, ano yon? Agent rin ng Pitmaster. Ha? Torre Santos. Ito, agent ninyo ito. Nawawala. Mr. Chair, the term franchisee of a pitmaster online sabong. Mali. We do not have such. So mali. Yes, Ang anong meaning, anong correct term dyan? Agent, master agent. master agent, not franchisee. No, not a franchisee. But still, pitmaster sila. You acknowledge that ito sila yung mga pitmaster master agent ninyo. Yes, Mr. Chairman. Bakit kaya nawawala yung inyong mga master agent? Hindi kayo nawaworried? Hindi kayo naaalarma? Actually, we did not receive any complaint po kasi with respect kay Mr. Lasco eh. And we cannot really ascertain whether the incident is connected of him being a master agent. Anyway, nandito ba yung pamilya? Pakinggan natin. Sige, tuloy mo. Please. Next slide, please. Sir, actually, we have filed case of kidnapping against 2 suspects. This is suspect number 1, Mark Anthony Gonzalez. Sir, the basis of filing kidnapping for this is the motor vehicle verification
He is the owner of one of the vehicle that was used in the incident, the black Toyota Fortuner with plate number NAI 3194. And he was also identified by Janine Montañez, also a witness during the incident, sir. Next. So nakausap niyo itong tao na ito? Yes, sir. Ano sabi niya? Sir, during the follow-up operation, sir, we presented the alleged suspect with the relatives of the victim, and they failed to identify initially the alleged suspect. O baka hiniram lang sa sasakyan niya, ginamit ng iba. Wala siyang ganung alibay? Sir, there is preliminary investigation, sir, and we are waiting for the resolution of the case, sir. Sige, bilisan ninyo. Next Sige. next slide, please. This is the profile of suspect number 2, Mr. Alec Decina. He's also the owner of one of the vehicle that was used during the incident, the Hyundai Starex Silver Gray with plate number AAK 4585. He is an automobile buy and sell. And Nakausap niyo ito? yes, sir, over the phone, sir. Anong sabi niya? He said, sir, that he is the owner of the Hyundai Starex, sir. Although he's a buy and sell, he is using the Starex, sir. The Starex is almost 1 year with him, sir. Oh, anong about the case? Anong sabi niya? Na ginamit yung sasakyan niya sa abduction. He said, sir, that he's not willing to give any information. He'll just send his lawyer, so in case we file a case against him, sir. May kinalaman ito. Yes, sir. May kinalaman ito. Kung ayaw niya mag-cooperate. Ayaw mag-cooperate? Yes, sir. May kinalaman ito. So, Yes, sir. follow up. Yes, sir. Next. Continue. Next slide, please. Next slide, please. So these are the actions taken by our police stations. Sir. So like I said, sir, we have conducted the follow-up investigation and we have located the suspect. And based on the backtracking of the CCTV footage, sir, we have identified the 3 vehicles that was used in the incident, sir. Luckily, sir, one of the CCTV that was available was very clear and it is high definition, and we already saw the exact plate number. Next, please. Sir, shown on the screen is the CCTV footage from Barangay San Pedro. This is the most clear of all the CCTV backtracking that we have gathered, sir. Alam mo, investigator, itong mga kaso na hinahawak mo, sabi nga ni Senator Lacson, hindi ito makapasa sa kanyang standard as perfect crime. Hindi ito makapasa sa standard niya as perfect crime. Ang daming kabulastugan, katangahan na ginagawa itong mga tao na ito. Kaya kung hindi pa niyo ito masolve, kung very lax yung kanilang pag-carry out ng crime, mas very lax yung inyong investigation pag hindi niyo ito mapin down. Ha? Yes, Chairman. Sige. Sir, yun sir, yung kalalagpas lang po na 3 convoy of vehicle, 1 Starex, 1 Hi-Ace van, and 1 Toyota Fortuner. Next, please. So we have conducted motor vehicle verification with LTO, and this information was gathered. Next.
So the Toyota Fortuner bearing plate number NAI 3194 was registered to Mark Anthony Gonzalez of Barangay Magapi, Balete, Batangas. And the Hyundai Starex bearing plate number AAK 4585 was registered under the name of Martin Pio Pinto Arenas of 2408 Bougainvillea Street, Dasmariñas City, Cavite. But the registered owner, sir, was able to send us a notarized deed of sale with Alec Decina as the Benti, who is from 64 Riga Street, Santa Mesa Heights, Quezon City. And the last vehicle, sir, is a Toyota, bearing plate number ABS 7961, is registered as a Toyota Corolla, sir. Registered under the name of Michelle Ann Yu Juan. This does not match the vehicle used, which is a Toyota Hiace van bearing the same plate number, sir. Then, after this motor vehicle verification, that's the time that we conducted the follow-up investigation at Balete, Batangas, sir. And we were, like I said, sir, we were able to let the complaining victim confront the alleged suspect, sir. But they failed to identify Mr. Mark Anthony as one of the perpetrator who entered their house. Even though we still invited the alleged suspect, Mark Anthony Gonzalez, to our police station, sir. And then Miss Janine Montañez, the live-in partner of the victim, invited 4 other witnesses who were present also during the incident to our police station to identify the alleged suspect, sir. But all of those 4 witnesses failed to identify Mark Anthony as one of the perpetrators who entered their house in the time of the incident, sir. However, on the next day, September 1, Ms. Janine Montañez, the sister of the live-in partner of the victim, positively identified Mark Anthony Gonzalez as one of the suspects who perpetrated the kidnapping. As a backgrounder, sir, Ms. Janine Montañez is a minor, but we took the affidavit with her mother assisting her. And then we conduct... Nasaan na yan ngayon, si Janine Montañez? Ay, yung Mark Anthony Gonzalez. Sir, after getting the affidavit of Miss Janine Montañez, sir, I sent my intel team at Balete, Batangas, sir, but they could not locate the suspect, sir. And then we filed the complaint of kidnapping against Mark Anthony Gonzalez and more or less 10 jandos with docket number 419-1 NV. So, +21. positively identified ito, si Mark Yes, sir. Anthony Yes, sir. Gonzalez Yes, by the sister of the live-in partner of the victim. sister of the victim. Yes, Positively identified. yes, sir. So, malaking lead na ito. Pag nahawakan ninyo ito, yung kasama niya 10, talagang sasabihin na niya yan. Yes, sir. We are just waiting for the resolution of the case, sir. I-follow up ninyo. Yes. Ha? Okay, continue. So our ways forward for this case, sir, we are still conducting background investigation of the 2 suspects, sir, and the connection of these unscrupulous groups. And we will be filing another case, sir, of robbery against the suspects, the 2 identified suspects, and the more or less 10 jandos. And then, as we speak, sir, we have continuous gathering of information, sir, to still locate the victim, sir. Bakit Mark Anthony Gonzalez, Alec Decina, and more or less 10 jandos? Estimate ba niyo doon? 12 sila? Yes, sir. Carry out ng kidnapping, abduction, and robbery na yan? Yes, sir. And we also presume, sir, that counting the drivers of the vehicle, sir. Okay. And we are still conducting continuous
information gathering, sir, to locate the victim. And our main objective, sir, is to identify the remaining suspects. Very good. Maganda yung... Mr. Chairman, Yes, sir. Go ahead, sir. the status, of course, direct filing ito, di ba? Yes, sir. We're still waiting for the resolution of the... Preliminary investigation pa rin to. Yes, sir. How long was this? Since you filed? It was filed on September 1. The last one, sir, was filed on September 24. Mark Anthony Gonzalez has been attending the preliminary investigation hearing sa prosecutor's office. Nag-attend siya. He attended, sir. But I think for Alec Piscina, sir, he sent his lawyer, sir. So you're still waiting for the resolution. Resolution of the case, sir. Medyo matagal, no? Andito mo yung mga taga-DOJ natin, sir. Patulong tayo. DOJ. Yes, as per my follow-up, sir, with the prosecutor's officer, malapit na daw, sir, ilabas yung Yeah. ano, sir, Kasi resolution. probable cause lang naman ang threshold, eh. Yes, sir. Di ba? Para ma-issue ng warrant of arrest, so you can arrest and conduct follow-up Yes, sir. later. At least identify the John Does. If he will cooperate. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Yeah, positively identified. Salamat sa tulong nga, Atty. Orta. Yes, Mr. President. In fact, we were anticipating that we might be asked, although the National Prosecution Service is a different office. So I coordinated with the Prosecutor General the other day, Mr. Chairman, and he gave me an update this morning. So apparently he communicated with the Regional Prosecutor of Region 4. And he was given the update that it's already submitted for resolution. And hopefully anytime soon, the resolution issued. Di ba yung unang kaso na nakapile sa prosecutor's office? Of all the abductions that were committed, ito lang yung unang-unang kaso na nasa prosecutor's office? All other cases? Meron din, sir. Yung kay sinabi kanina ni former PD Laguna, si Colonel Sinan? Pitalyo, sir. Meron na sa But file. this is the same case, sir. Ha? This is the same case, sir, that... The same case yan? Yes, sir. Okay. Pero hindi cover ito, di ba? Pang kaso ito. Hindi ito yung sa Bungero, hindi ito yung among the 31. Di ba? No, sir. Eh, ito yun, di ba? San Pablo? O the same case. O ikaw ang chief of police ng San Pablo, Yes, Mr. Chair. Laguna. Ikaw ang former PD ng Laguna. So we are talking about one and the same case. Okay. Thank you. So okay ka lang? Tapos na? Yes, Mr. Chair. Maraming salamat ha. Medyo maganda yung takbo ng investigasyon mo. Keep up the good work. Thank you, Mr. Chair. From here, we proceed to the wife of the victim, wife of Ricardo Lasco. Ma'am, please. Good afternoon you have the po. floor. I'm the partner of John Lasco. I-clear ko lang po yung about dun sa kay Mark Anthony Fernandez and Alec Dicen. Actually, umattend na po kami ng hearing dyan and na-clear naman na po nila yung mga the problem. Okay naman na po and maayos ang kapag-usap both sides. Hindi, bali yung minor po na nag-ano sa kanila is parang naririnig-rinig lang ng bata. So, linawin ko lang po na i-clear nila yung name nila. Clear nila ang name nila. Opo. So meaning, Tapos na po yung ano doon. Bali, hinihintay na lang po namin yung resolution. Okay. resolution ng case. Yes po. Ano yung minor? Sino yung minor din? Ano pangalan? nun? Janine po, actually. Janine, 7 years old. Kasama yan siya? Opo. So, lahat po kami, hindi namin na-identify. Yung bata lang. So, so Ang naka-identify. Pero ang ano po namin, parang naririnig nga lang niya sa amin. Which is nung sinad naman po nila yung mga, kinlear naman po nila yung name nila. Na-feel naman po namin na wala, na parang kambal plaka nga po yung sa mga plate numbers. Kambal plaka? Opo, mga gano'n na kinambal. Yun yung ano. Pero sabi, physical, positively identified. Si Mark. Yung pong bata lang, yung Ha? yung 7 years old minor.
Ang, Naka-identify po dun sa... ang naka-identify. Yes. And umating Hindi kayo? kinasuhan na po namin. Hindi po. Nandun ka ba nung nangyari? Yes po, sa mismong sa harap ko po kasi. Harap po. Yes po. Wala kang makitang open face sa kanila? Not sure po, pero pag pinakita naman po, baka may maano pa rin kami. Okay. Kasi po that time, medyo a week before, tinatanong ko na siya, may problema, parang balisa, hindi ko sure kasi umuwi po siya ng weekdays po, nasa Manila siya, dito sa Taguig. Weekend is umuwi siya ng San Pablo dahil may farm po siya doon ng mga manok po. Weekend po, Friday, Saturday, Sunday, then Monday, umuwi na siya ng Manila ulit. Kasi po, ano siya dito, ahente. Then doon po, inaasikaso niya yung farm niya. And master agent din po siya, on. Tapos po, birthday ko po nun, so 1 week siya doon nagstay sa San Pablo kasi mag-birthday ako ng August. Wala. Pwede mag-request. Anyway, may harang ka man. Pwede matanggal yung kan. Kasi malabo yung... Okay lang? Kung okay lang sa'yo? Yan. Klaro yung sinasabi mo. Sige po. Then sabi ko, may problema ka ba? Sabi niya, wala akong problema. Sabi ko, pero nafe-feel ko na po sa kanya na parang balisa siya, hindi siya okay. Sabi ko, i-share mo naman sa akin. Sabi ko, wait lang. Monday po nun, sabi niya, may gusto kong i-clear. Kasi parang may nagte-text siguro sa kanya, pero total hindi niya sinashare sa akin kasi ayaw niya nga po nag-aalala ako. Then sabi ko, ako po, tsaka yung anak ko, tumabi sa kanya nung gabi. Hinahag namin siya. Siguro hindi ko alam kung bakit ganun na-feel ko kasi napapansin ko nga na medyo malungkot siya or may something na siguro na or baka mga may death threat na siya, ganyan. Monday, August 30, ginigising niya ako, pinipilit niya ako mag-withdraw ka sa BDO. Sabi ko, next time na lang, pinipilit niya pa rin ako. Sige na kasi dadalhin ko sa Manila. Sabi ko, okay, napilit niya ako. Tapos, nagpunta po kami ng BDO. Nag-withdraw po ako doon sa machine. After no, nasa sasakyan lang po siya. Kasama niya yung pinsan ko. Sabi po nung pinsan ko, may tumatawag na sa phone eh. Hawak niya po yung anak namin sa sasakyan habang hinihintay ako. So, sabi ko, hindi mo ba narinig kung sino yung tumatawag? Or, hindi niya masagot kasi nga, 2 years old pa lang po yung baby namin. Then after po nun, pumunta siya ng palengke, mamimili ng breakfast namin, magluluto siya sa bahay. After nun, nag-park kami sa Jollibee, pero wala po akong napapansin na may sumusunod or something. Pag uwi po namin doon sa bahay, sa San Lucas, pagbukas ng gate, automatic po kasi yung gate, pagbukas, umupo siya. Actually, may laban po yung manok niya that day. Itinaon po talaga, kaya wala yung driver. Pagpasok po, pag upo niya doon sa may garage, may biglang po nagpasukan ng mga tao. Mga armado sila naka-black. Sabi po pagbaba ko po na sasakyan nun, sabi sa kanya, may warrant kami, may kaso ka. Nakaupo po siya magsa-cellphone. May warrant kami, may kaso ka. Pinapasok na po kami sa loob ng bahay. Kinuha lahat ng phone namin. Mga 8 po kami sa bahay. Kinuha lahat ng phone namin. Kinuha agad, tapos may warrant. Sabi ko po, wala pong kaso yan. Sabi niya, wala akong kaso. Sabi niya, may kaso yan, estafa. Large-scale estafa. Sabi ko, wala po. Sabi, ito yung warrant, pero ginaganon lang nila. Hindi nila pinapakita yung warrant. So sabi ko, paano po? Pinasasan siya. Tapos, medyo naaaninag ko, nagpapasok na sila sa kwarto. Kalat na yung mga pumasok na mga armado, naka-itim. Tapos may isang tao lang nakafocus sa akin na sinasabi niya nga na may kaso siya. May CCTV ba ang bahay niyo? Wala po that time. Ay, sayang. Sa kapitbahay lang. So,
Nagtatakbo ako, napakadami nung dumukot. Isa lang siya, walang baril, walang bodyguard. Sobrang, hindi na po siya nagsasalita, nakayuko lang siyang ganun. Tapos nawala na rin po ako sa sarili, sabi ko wala. Pues alam mo na, sabi niya, pues alam mo na may kaso. Pero iniisip ko, kinuha yung mga phone. So, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko yung family dito sa Taguig? Para naman po makasama kami. Sige, mag-iiwan kami ng tao dyan. Sabi po gano'n ng mga pumasok. Pero yung may mga baril sila, hindi nila tinututok talaga. Nakalagay lang, pinapakitang gano'n. Tapos sabi nila, huwag kayong maingay. Pinapunta po kami dun sa sofa lahat, sa living room. Sabi nila, magsama-sama lang kayong, huwag kayong maingay dyan kasi nakakahiya sa kapitbahay dahil nga po may kaso. May kaso daw siya, which is, alam ko sa sarili kong wala. Tapos, sabi daw po sa video, actually, hindi ko pinapanood. Sobrang sakit sa akin makita kung paano siya kunin. 3 minutes lang daw po, halos kinuha lahat, bags, kahit po yung piggy bank, inano nila. Yung barya? Opo, yung piggy bank. Walang patawad itong mga tao. Tapos, Ha? yung, Barya? nung nandun yung mother ko, pinapasok nila sa kwarto, pinabubuksan nila yung vault, so kaya dinala na lang kasi wala makapagbukas ng vault. Bags, pera, lahat, sabi ko, wala namang problema, kunin na nila lahat eh. Pero bakit siya pa, dinamay pa siya. Napakahina po ng loob na napakabait na tao. Napakadami nilang kumuha, kaya sobrang sakit sa amin. After the incident, ma'am, hindi kayo nakatawag agad ng polis? Tumawag po agad yung sekretary niya. Ng polis? Opo. Dapat, Actually, 6 kung minutes nakatawag away kayo lang ng polis, po, police dapat station eh. maka-respond ka agad yung mga polis, makapaggawa ng roadblock para maharang yung movement ng mga kasi alam mo rin yung sasakyan, di ba? Nakikita mo. Humabol po ako kasi kinakatok ko sila dun sa sasakyan. Sabi ko, baka po pwedeng makahiram ng phone, tatawagan ko. Kasi nga, ang nasa isip ko po talaga that time is may kaso na hindi ko talaga maisip na kikidnapin siya, na hindi na nila ipapakita sa amin. 6 months na po akong sobrang depressed. Sa harap po namin, may minor, puro babae kami sa bahay, magluluto lang po siya that time. Nagulat din siya. Broad daylight, 8:10 in the morning. Then nagsisigaw na po ako noon. Tinry ko pong gamitin yung sasakyan, pero wala po yung susi na dala. Lahat ng gamit na importante kinuha nila sa bahay. As in, hindi ko mga ilang oras na bago nakarating. 6 minutes lang ang pulis sa bahay. After 1 hour pa sila dumating. Di ba sa police operation, sorry lang sir to butt in ha. Lahat ng drop calls dito recorded. We called 10:52, 10:53. Ano ko lang dito. Ito sir. Anong police station kayo tumawag? Kila Lieutenant Alegrejo, ang telephone number nito is 0927-837-7454. This is the police station of San Pablo. We called 10:43 outgoing. May nakausap 3 minutes and 51 seconds. Then sinabi, yung secretary ng kapatid ko, nasabi niya, may reported abduction dito. Then tumawag ulit kasi wala nagre-responde. Another 10:51, 10:52, 10:52, 10:53. Wala pa rin. Ang lapit lang ng police station, sir, dito. Imagine. And then, another incoming call, 10:58 a.m. Sinabi, baka may operation ng CIDG. Saglit lang po. And then, wala na hong dumating. 1 hour pa po bago dumating ang police. Oh, si OP, bakit ganun? 1 oras bago kayo nag-responde. Kasi kung nag-responde kagad kayo, nakatawag kayo ng ibang police station, naka-establish sila ng roadblock, naharang itong mga tao na ito. Sir, the report we received was at about 12:05, sir. Pakitanggal yung para marinig natin. Paano? Mr. Chair, the report we received was at about 12:05.
And 12:05. Anong sabi mo, ma'am? Naka-off ng gabi. 10? Sir, 10:52. Andito, sir, recorded phone So may namin. nakausap ka niyan, 10:52. Po rito. Sino yung duty na yun? Sino on duty at that time, yun ho ang responsible dito. We have it. It's in our phone. It's recorded. It took you 1 hour to get there. ma'am, can you please state the number again? Okay, the number is 0927-837-7454. Sorry po, dandahan ma'am. 0927-837-7454. 154. Yes, that's the hotline of my station. Yes. Oh, so ito. Sinong tagasagot mo ng number na yan? Radio operator. Radio operator. O, ang radio operator nasa operation room, radio room yan palagi. Yes, sir. Bakit siya magsabi na o baka may operasyon na si DD dyan? Alam mo, General Carlos, di ba in-establish natin yan noon pa, na whenever itong mga national support units like si IDG, magkandak ng operasyon sa certain area, magpaalam sila sa may-ari ng bahay bago sila pumasok. In that case, dapat nagpaalam sa inyo sa police station na andito kami sa IDG from Krame, mag-operate kami sa lugar ninyo, mag-coordinate yan, dapat. Pareho kayong police di ba? O, bakit nagsabi yung operator mo doon na nakatanggap sa tawag na baka may operasyon na sa IDG dyan? Hindi ba? Hindi ba? Tanungin natin yung operator mo, baka nga totoo, may nag-coordinate doon na police sa kanila na mag-operate doon. Tanungin natin ito, okay? Yes, Mr. Everything will be, alam mo na, masisira tayong lahat nito. Pag ganun. Bakit siya magsabing baka? Di ba? Dapat as radio operator, siya ang nagmaman sa radyo at saka sa mga telephone call, siya dapat nakakaalam kung may nag-coordinate o wala. Pag may ganun na kasong abduction, dapat nag-dispatch kagad siya ng patrol car doon at magtawag sa mga neighboring units, sa mga neighboring police stations na humarang kayo dyan, magharang kayo dahil may kinidnap dito. Dapat ganun, di ba? Yes, Mr. Sobrang pabaya yun pag ganun na baka ganun lang. Dapat, I think you have to reorient your people. General Carlos, lalo na dito sa coordination. Pag initials papasok sa area, dapat first and foremost coordinate sa local police para avoid yung misencounter. Di ba? That's correct, Mr. Chair. For one thing, we'll identify the radio operator on that day. Sige. Second, sir, is you are correct, sir, Mr. Chair, that if there are other police operations from other unit, they must coordinate with the local police. Hindi lang, parang business na pag-usapan yan, hindi lang police, hindi lang PNP, pati armed forces, pati NBI. Kung papasok sila doon sa area ninyo, may kortesiya yan na magpaalam sa inyo. Kasi kayo ang territorial unit eh. Kayo may hawak ng lugar. Pag may mangyari dyan, hindi naman sila mananagot, kundi kayo, yung local police, may territorial jurisdiction over that area. Kaya sila naman, naintindihan nila yung papel ng local police, magpaalam yan sila, may protocol tayo. Napapasok kami dyan. Pagganahin nyo na gusto yan. Then, identify, sino yung tao mo na operator na bakit ganun, 1 hour bago nag-respond yung police na Yes, Mr. Chair. masyado tayong masisira niyan. Pag ganun, hindi na mawawalan ng kwan yung taong bayan sa atin yan. Tiwala na. Kalapit lang daw. Ilang meters yung police station, yung bahay nila? Sir, siguro wala pang 3 minuto. O 6 minutes at the most. Kung talagang gusto nating tumulong sa mga distress call na yun, nandun na kagad yun. Ikaw nang hipi noon. Yes, Mr. Chair. So, find out mo kasi yung operator mo na yun. Bakit ganun? Yes, Mr. Chair. Find out. Thank you. Ma'am, please continue. Exact. Yes, sir. Just for the record, what is the exact day, date, and time? Para madaling ma-identify nila. Sir, it was August. My brother was abducted August 30 at on or about 10 o'clock in the morning. August Brion 30. Village, The call was made August 30, August 30, 10:52, 2021, August 30, 2021, 10:52 a.m., sir. 10:52 a.m. nung sinagot yung call. So, Ah, 10 dali na kung sino yung duty.
Hmm. 10:43 po, nasagot po yung tawag namin. Unang-una po. 10:43. 10:43. And then, 5 drop calls, did not connect. And on the 6th, na-connect po ulit. At ayun ang sinabi na baka may operation ng CID dyan. It was the same operator. Yes, actually. Sir, hindi ako ang tumawag, yung secretary ng kapatid ko, pero nirelay lang sa amin and then recorded kasi sa phone niya itong mga drop calls na ginawa namin. All right. Mr. Chair, may I address a question? This is the last one. Just one question. Ano sa tingin niyo bakit? Anong motibo? Bakit siya kinuha? Actually po, napakabait na tao. Kaiinggitan po talaga sa totoo lang kasi sa lahat po kahit sinong tanungin doon, talagang wala pong masasabi sa kanyang bad comment sa kanya. Puro good po siya. Pero, di ba, Mabait sa tao. Hindi ko po talaga di ba, di ba, nangyayari po sa akin. obserbahan mo na balisang-balisa siya before the abduction? Ayun po, yun Obserbahan mo? So bilang asawa siguro, hindi ka magdududa, related ba ito sa kanyang negosyo ng, ayun po eh. Sa totoo or related ba ito sa, baka may chick siya, mayroon siyang kabit na iba, o ano, hindi ka nagdududa, anong pinagdududahan mo? Hindi po kasi agent ka po siya, ahente po siya dito sa real estate, then doon po may farm. So, tapos maganda rin yung kita niya dyan sa master agent. Talagang parang tinitignan ko na okay na siya eh, parang ganun. So, sige po, kung nagkamali, pero bakit tutukutin? Bakit? So sinabi mo, nagkamali, anong suspetsa mo na pagkakamali na nagawa niya? Kasi po, ang sinabi niya sa akin, last night po nun, before siya kunin, gusto niyang i-clear ang name niya, which is naalis na siya tuwing Monday talaga sa bahay. Weekend lang siya umuwi sa San Pablo. Taga dito talaga kasi siya sa Taguig. Gusto niya i-clear ang name niya kanino? Sa office daw po, pupunta siya ng office. Saang office? Not sure po kung dito sa Manila Arena. Manila Arena. Mm. Bakit? I-clear niya. Nag-clear niya. Bakit? Yun po, sabi ko, ano yan? Sabihin mo sa akin kung anong problema. Kaya lang, hindi po talaga siya nag-share sa akin kasi nga ayaw niya po na mag-share pen sa ibang tao kaysa sa akin. Yung phone po namin, 10 yung phone na nakuha. Wala kaming tinatawagan pa, may ibang nagre-ring pa. Atty. Santos, ano tingin mo? Paano magkaka-atraso yung isang master agent dito sa inyo, sa kumpanya nyo? Tingin mo, paano sila hindi natin sasabi na information lang itong gusto namin malaman. Paano sila magkaka-atraso? Just in case. Mr. Chairman, I cannot really be sure po with respect sa maaring maging atraso ng isang pagiging master agent po. Kasi ang pagiging master agent, most of the funds po kasi siya po may hawak po talaga. At he has his own players and agents na siya po lahat yung nag-manage po nun. Okay? Thank you. Apo. Ikaw, asawa ka. Anong duda mo na atraso niya sa opisina? Anong tingin mo? Bakit siya nag-atraso? Meron ba siyang na-disparkong pera? Meron ba siyang ginawang hindi maganda? Usap-usapan na po about sa investigation is sa cloning daw po. Ano no? Cloning. Cloning. Opo. When you say Doon po cloning, siya ano yung cloning? pinagbintangan. Yung nanggagaya ng site. Ha? Nanggagaya ng site. Please, tulungan mo kami para akuan. Ano yung cloning? As far as you know, ano yung cloning? Paano ba yung explain? Ginagaya. Sir, can I be, Sige po. Tulungan nyo kami. What is Sir, cloning? Sir, ganito po yan. Yung kapatid ko, we found out after ng abduction na to, I was charged daw po of cloning. Ginagaya niya raw po yung system. Ngayon, nung araw na nawala po siya, parang kinabukasan, maraming parang lumabas na report na unang-una may video si Mr. Atong Ang, nakalagay doon sa video na
pwede nyo i-search po yun, nasa YouTube yun. Yung video niya, sinasabing kayong mga master agent, kayong mga nagchochope, nagko-cloning. Pinaimbestigahan ko na kayo sa CIDG, sa NBI. Ang tanong ko nga po sa PNP, sa CIDG, NBI, totoo ho ba yun? Sinasabi ni Mr. Atong Ang, kung may record kayo, na nagkaroon na po kayo ng investigation, at kung meron na, at kung yung kapatid ko ay nag-cloning, sana may kaso. Ang kaso nga nawala, dinukot Okay po, ko. ma'am. Pakinggan natin si DJ. Kung nagpatulong ba si Atong Ang sa inyo about cloning cases? Kukomplain ba sa inyo? Actually, sir, if we are talking about cloning, it's the job of the anti-cybercrime group. It's not CIDG. So, Kaya nga, binanggit man niya na si IDG daw siya wala po tulong. kaming, at hindi naman po kami pwedeng utusan ng Mr. Atong Ang na mag... Sir, pakinggan niyo po yung, sorry you have to, we can play the video. Sinabi niya po doon. The Yeah. video is there. But I can... Ganito yun, ma'am, ha? As far as they're concerned, wala daw. Hindi nagpapatulong si Atong Ang. Pero pwede mang gamitin ni Atong Ang yan na panakot, pangsaywar doon sa mga gumagawa ng cloning. Oh, kayo ha? Pwede po. Report ko na kasi NBI sa CIDG. Po, Imbestigahan ko kayo. Pwede man yan pang takot yun. Pwede po. Pero ikaw, as far as CIDG is concerned, far as hindi lumapit sa'yo? Concerned, wala pong paglapit. At the same time, sir, basically, if they will be filing a complaint, kailangan nila magbigay ng letter. Hindi lang basta sabihin, sir. NBI, how about NBI? May alam ka ba na lumapit si Atong Ang sa inyo? Per video na nakita ni ma'am na nagsabi daw si Atong na gano'n. Meron ba? Lumapit siya sa inyo? Sa akin, sir, personally, wala. But Meron siyang dalawang kapartner, si Glenn Herman at si Jeffrey Cruz. Ngayon The information that we're getting is that na-monitor nga na meron pumapasok na involving mga chope operation. In other words, may pumapasok doon sa kanyang account na namomonitor. Bakit ang pattern? Pagka yung natatalo yung chope, sa kanya pumapasok. Nagbe-bet din siya, in other words. Nakikisali. So, yun ang information. I would just, kasi nabanggit kanina ni Miss Lasco, di ba? Gusto niya i-clear ang pangalan niya sa opisina. Ibig sabihin, may problema siya. Gusto niya i-clear, gusto niya ipaliwanag. That was the day before he was abducted. So, yun, dinugtong ko lang doon sa information na mukhang may mga pumapasok na pera doon sa kanyang account. Pero ang pattern nga, basta involving chope operation, meron po ang papasok sa kanya. So, ibig sabihin, alam niyo yung panunyope. I don't know. No? This is information that we're validating, and we're trying to validate. Kaya tanong ko lang sa inyo, baka may alam din kayo in that regard. Doon po sa ganong case, wala po talagang idea doon sa panyope. Hindi po niya. Kasi sa totoo lang, may pera na po talaga yan. Before pa yan, passion niya lang talaga yung manok actually. I'm just relaying it to you, no? Opo. For whatever it's worth. Sir, can I continue? So, yung kapatid ko na nagkaroon ng abduction, na panood namin yung video na yun ni Mr. Atong Ang. And then secondly, may pinalabas na parang sa nila, parang sa site nila, yung na kayong mga master agent, mag-ingat kayo, may initial report ang mga kapulisan na may mga pagnanakaw na magaganap, yung mga nagtatago ng pera sa loob ng bahay. Masyadong nakapattern doon sa pangyayari sa kapatid ko. Sabi ko, ano ba to? Warning ba? Nag-cloning ba yung kapatid ko talaga? O may ginawa ba siyang kasalanan? Ito ba ay sample sa kanya? Hindi natin alam eh.
Ma'am, excuse me, nakita mo yung video na yan? Yes, sir. Nandito po. Nandyan? Ma-play mo? Pwede pong i-play. Pwede ba yun ikuha doon sa technicals, kung pwede ma-plus yan sa screen, yung sinasabi niya na video, Opo. please. Ito po, may title naman ho ito sa sa YouTube. YouTube. YouTube ho na Ipa-search mo sa YouTube, Juan, Secretariat. Baka makuha yan. I-play ninyo dito para pakinggan namin. warning po, nakalagay po dyan, warning ni Mr. Atong sa mga nagchochope. Kasama na po yun. That is the following day po na nawala yung kapatid ko. Napanood ho namin yun. And then after nga nun ay meron silang mga parang sinasabi na ito hong nangyari sa kapatid ko ay pinalalabas para sa akin parang purely pagnanakaw. Kung purely pagnanakaw, ba't dadalhin pa yung kapatid? Ba't hindi na lang, sana binaril na lang sa harapan namin para wala tayo rito. Kung itong ating mga kapulisan at NBI na-solve na kahit 2 kaso, wala ho tayo pare-pareho rito. Sa totoo lang, tinaas pa ni President Duterte sahod natin. Kasi asawa rin ho ako ng sundalo. Pero nakita niyo naman, yung pinagdadaanan namin dito, ibang klase. Sa totoo lang, tandaan ng inanay ko. Pakinggan muna natin yung sinasabi mong video. Hindi po, Please play. Lagyan niyo ng audio. Lahat ng mabuti natin ginagawa sa ating bayan. Gusto ko lang sana tignan nyo maigi itong papaluan ko sa inyo. Lalo-lalo na yung mga tumatangkilik, mga tumataya, o naglilibang sa lahat ng mga inaprubahan ng PAGCOR na website ng Sabong, mga kumpanya. Dahil kanina lang, tumawag sa akin ang isang inaprubahan din na isang kumpanya ng PAGCOR na sinasabi nga nila na yung mga video nila, ninanakaw din. Sa amin din noon, ganun din noon ang nangyayari. Ngayon, i-explain ko na sa inyo para makita nyo ang depresya kung saan kayo ginagamit, kung paano kayo niloloko at kung sino-sino itong mga tao na to. More or less, alam na namin. Okay? So, ganito po yan. Tingnan nyo po maigi ito. Kung mapapansin nyo, 2 website to, yung sa amin na WPC 2027 live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil meron mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. Okay? So, ang ibig sabihin niya, ito ang original namin ng isang taon na natin tinatayaan yan, more or less, andyan na yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nagdo-double agent o triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Okay? Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, tapos niloloko nila mga tao. Ganito nila kayo niloloko. Tingnan nyo maigi yung mga tumataya. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa WPC 2027, tingnan nyo maigi. Itong WPC na mayroong das sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila
pareho lahat, ninako nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niya, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan, more or less kilala na namin yan. Okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Tingnan mo kung gano'ng katarantado ang ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Okay? So, tignan nyo na maigi ito ha. WPC 2027, WPC-2027. Yung mga tumataya dito, matauhan na kayo. Okay? Nakita mo ngayon, yung mga iba, hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayo mga gago kayo. Okay? Yung medas, ito, dalawa yan, bukod pa sa iba pa. WPC-2027. Ito pa yung isa. Yung mga tumataya sa WPC 2029, ito yung tunay. Okay? Gumawa rin sila, yung mga agent namin ng mga tarantado, okay? Gumawa sila, kinakausap kayo na lumipat kayo, may konting problema rito, lumipat kayo dito. Pero yun, hindi pumapasok sa makina namin. Meron silang sariling makina. In short, niloloko kayo. Subukan nyo mag-withdraw, subukan nyo ano ngayon. Okay? Nahihirapan na kayo. Kasi alam nila, minomonitor na sila eh. Ngayon, ano ang ginawa namin? Naka-report na kayo sa, ito mangyayari sa inyo, lalo ng mga ibang agent, yung maliliit na agent, ang gaganda nyo pa naman, yung mga iba tiga Cavite, meron yung tiga Pangasinan, na-check na namin ang NBI. Tingnan nyo to. Sige. Nag-report kami sa PAGCOR kila Chairman Andrea, na yung lahat ng kalokohan na pagnanakaw, kami, tsaka yung iba pang pinaprobahan nila na kumpanya. Tapos, inano namin sa CIDG, ngayon, 2 linggo natin na trabaho yan. Kaya lahat kayo, yung mga website na yung mga agent na yan, tandaan nyo to, ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. Ito ang NBI. Okay? Isa pa. Ito ang cybercrime ng DICT. So lahat, nakatutok na sa inyo lahat yan. Okay, kayo mga double agent, triple agent, na mga master agent namin. Kung sino man kayo, hindi ko sinasabi lahat. Ang dami naman matitino, pero ang daming tarantado, hindi ba kayo nag-iisip na sa ginagawa natin tulong sa gobyerno? Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Naka-report na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, ang dami pa kayong isinasabi, pati yung mga ibang agent na maliliit, isinabit nyo pa. Ang dami na nakamonitor lahat yan, lahat ng ginagamit ng mga payment system, yung mga agent na yan. Tigilan nyo na yan. Okay? Ngayon, nakikiusap ako sa inyo, sana, pati sa iba, tigilan nyo na, magtrabaho tayo ng maayos, maglibang tayo, ayusin natin ang trabaho. Huling-huli pa, napareho nito mga manyonyopi na to. Huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan yan, na huwag na kayo papasok sa teritoryo namin, na maglalaban kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila,
alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Kulong aabutin niyo dyan. Okay? Para malinaw natin. Ilan na yung napakulong namin dyan. Wala kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kaya mga agent nyo, ayusin na natin. Hanggat di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Okay? Makukulong kayo, mahihirapan kayo. Puro kaso aabutin nyo. Tama na. Okay? Tama na yan. Okay? Yun lang. Paalala ko lang sa ating mga tumataya, tingnan nyo lang lahat ang Okay na. pinapasukan nyo. Stop na. Meron ba? Sige, tuloy. Sige, tuloy. Pagka may 2027 na meron DAS, kausapin nyo yung mga master agent nyo. Sabihin nyo, yung walang DAS ang tatayaan nyo. Kung makakausap nyo pa ngayon, ha? Kasi ang balita ko, hindi na nakakausap yung mga agent. Yung 2029, ganun din. Kung tataya kayo doon sa wala ng Sir, narinig niyo naman si Mr. Atong. Mr. Chairman. Yes, sir. We ask CIDG, kausap daw kayo. Alam niyo naman lahat yung nangyayari, NBI. Actually, Ganun Mr. Chair, wala akong matandaan about that, sir. But kung tatanungin tayo, sir, sa line ng expertise, hindi po yan yung task namin. It's more on cybercrime. So, I think yung ACG talaga po dyan yung karapat-dapat. But we will check, sir, kung may official communications lang nila. Pero as far as I'm concerned, sir, wala akong matandaan na binigay silang ganun na mag-imbestiga kami sa cyber, dyan sa hacking or whatever, sir. So, yung before the NBI, sir, yung ating operator, pakisave nitong video na ito, ha? I-save mo ito. Baka mawala ito. I-save ninyo. Please, NBI, may nasabi ka kanina na nagkanda kayo ng operation against cloning, against double agenting. Within my region, sir, under my jurisdiction sa Calabarzon, wala po kaming operations. But itatanong ko po sa main office namin kung nagkaroon sila ng mga ganyan operations. Mr. Chair. Okay, please, during the next hearing natin, bigyan mo kami ng informasyon na gano'n, ha? Yes, Mr. Details about that operation. Mr. Chairman, Yes? if I may. Go ahead. We do confirm that last year we coordinated with the CIDG NCR and the Special Action Unit of the NBI. This is with respect to those who were stealing our videos and creating another platform for betting. And as a matter of fact, we were able to file several criminal complaints, direct filing, with the City Prosecutor of Manila. I understand there is also one in the Tarlac against those who were caught soliciting bets using a fake platform, a fake website, to be exact. And that was the result of the coordination with the CIDG and the NBI Special Action Unit. Special Action Unit. And that is why that was what the video was all about, a reminder to the public and to the agents who are... Reminder is last threat. No, Ano ba? actually it's just a reminder because Kaya dito, ha? Sasabi siya gano'n, nabantay kayo, tingnan nyo may mangyayari sa inyo. Then, afterwards, nawawala nga yung mga actually it was yung mga nanunyupi. ang approach at that time was to remind the master agents who are agents of the pitmaster not to be deceived dun sa mga fake na websites because ang nangyayari po kasi parang isang kama lang or isang symbol lang, akala yun na yung website po namin. Yun nga, the reminder was addressed to the bettors, not Yes. to the master agents. Kasi
Assuming na in-assume na natin ang master agents involved diyan sa double agenting na yan, di ba? And up to now, before we do file a complaint, we always coordinate with the PAGCOR about these illegal websites because we always we always secure a negative list of these websites so we could properly coordinate with the proper law enforcement agencies so we could file the appropriate complaint. Okay. Mr. Chair? Senator, Senator. General Pero. Sir, may explanation kami dito, sir, na direkta pa lang nag-request sa NCR CIDG ko that during that time si Colonel Robert Campo ang CIDG NCR field unit. So, he can explain. Hindi sa akin kasi, sir, na address, but he could explain about the information, sir. Pero ganun pa man, dapat si NCR field unit mo nagre-report sa iyo, Bert, na sir, meron kami ginagawa dito ng complaint ni Atong Ang. Meron siyang complaint dito. Dapat nagre-report din siya o hindi mo na nabasa ang report. Hindi ko na siguro, sir, kasi sa daming araw-araw tayong inanswer. But siguro na banggit, pero sa akin, sir, hindi ko talaga ma-recall na may... Okay. But ito si Colonel Campos, sir, to enlighten us. Sige. Good evening po, sir. Sir, I was the former regional chief of NCR CIDG last year, sir. Then, may formal request naman po na ipinadala ang Lucky 8 noon sa amin. Even sa cybercrime, may pinadala din yon, and then pinag-aralan po namin talagang there really exists yung pagkakaiba ng yung legit website and yung fake website. Ito, diretso tayo. Anong ginawa niyong succeeding operation? Sir, dahil sa complaint na yun. Nag-conduct po kami ng determination muna if there really exists na crime set, and then nag-conduct kami ng entrapment operation. What I remember, sir, may huli kami sa Manila, sa Pasig, and Las Piñas po yata, sir. Puro yun mga master agents. Not necessarily master agents, sir. Ano? Yung iba, agents, sir. Yung iba, actually sa Facebook account nga nila noon, sir, nag-i-entice pa sila, nag-recruit pa ng ibang gustong maging agent din. At dito, pinapapasok talaga sa may... So what happened to the case? Nakasuhan ninyo? Yung nahuli po namin, sir, nakasuhan namin, na-inquest, and there, na-establish my probable cause, kaya indicted pati sa fiscal, sir. Hindi, nung umalis ako nun, sir, na-turnover pa nga namin yun, ang alam ko sa district jail. So, huli lahat yun, nandun Huli. sa kulungan. Ang alam ko, sir, natatandaan ko, 4 na tao yata o 5 ang nahuli po namin sa NCR, Huli, ha? CIDG, Huli. and then, Yes. huli, sir, Mr. Chairman. nakakulong. How does that explain now? How does that explain the missing person Ay, Hindi and ko po, the abducted and kidnapped, hindi ko po masasabi, sir, kung anong pagkakaano nun, pero kami talaga, ginawa lang po namin yung legal na police operation based on the police assistance ng pitmaster po noon, sir. Mr. Chairman, When was this? When did you conduct the operations? When did you conduct the inquest? Proceeding. Hindi ko na po matandaan, sir, kung anong 2020, 2021. 2021 po, sir. Anong month yan? Mga August din po, sugyo po, sir. August 2021. August 2021. September or something like that, sir. So that happened after the abduction. Kailan ba yung abduction? August 30, sir. August 30. So that happened before the abduction. Yung pagpapal nyo ng kaso. Nauna po yung nanguhuli kami, sir. Nung huli kayo, nauna. Yes, sir. Opo, sir.
And Opo, then sir. August 31, na-abduct itong tao. Yes, sir. I will check the investigator ng CIDG na kasama. And we can bring the case folder also, sir. Mr. Chairman, if I may. Yes, go ahead. As I was saying po, with respect po sa YouTube video po ni Mr. Ang, actually, it's not a threat, especially po dun sa sinabi niyang mga nanonyope. If you would listen po ulit doon sa video niya, he mentioned na ipakukulong po niya po yung mga When was tao the videos yun? When was it I taken? think it was also in August po. Pareho, magkakasunod yun. Yeah, because during that time, marami po talagang mga naglipa ng illegal Yeah, okay. websites. So, I suppose, nauna yung kanyang video tape na pinakita. Yun ang sequence. And after that, CIDG conducted operations. After CIDG conducted operations and conducted inquest proceedings, nangyari yung abduction. Yun ang sequence, di ba? I believe so, Mr. Yeah, Chairman. thank you. Sir, Yes, Martin, right. po ako. The video was shown after my brother was abducted. We saw it on August 31. Sigurado ka? Baka matagal na nakapost yan. Sir, napanood namin po ito noong August 31. 21. So, nung napanood nyo, matagal na yan nakapost. Hindi, o, Days ago. Hindi conclusive yun. Just because you watch it on August Yeah. 31, it doesn't Kasi, mean yeah, August 31 I understand, it sir. posted earlier. Yes, sir. Pero that is after yung brother ko na abduct. Napanood ho namin itong video na to. Nabanggit ni Mr. Ang NBI. And then yung nag-abduct, sabi ni Mrs. Lasco, sinabi NBI sila. Tama ba? Oh, what does NBI say to this? On that day of the operation, Your Honor, sir, Mr. Chairman, may tumawag po sa amin, nag-verify since I assume already as the regional director of 4A then, sir. May tumawag po, nag-verify kung kami ay may operation. At sinabi po namin, I checked with all my district offices. Wala naman po kami operation at that time. So sinagot din po namin ang counterparts natin sa PNP na nag-verify. At sinabi namin wala kami operation. Even our Manila main office called our region to check if we conducted an operation. So you're saying on both counts, your name was dropped? Ano? Na-name drop lang kayo? Nabanggit po na nagpakilalang mga NBI operatives daw po yung pumasok at dumukot kay Mr. Yung complaint sa inyo ni Mr. Ang? Ay, sir, katulad po nung sinabi ni Attorney Santos, nagpagtrabaho po sila sa aming Special Action Unit sa main office po yan. Mr. Chair, if I may confirm, it's with the Special Action Unit with Attorney Dongalio. And there is really an actual case performed by the NBI. It was in Tarlac, and there is an actual complaint filed against these people who stole videos and solicit funds using illegal websites. Kaya nga ito I'm wondering why. Bakit meron mo palang successful operations yung CIDG? Ulong. NBI, ganoon din, successful operations. Bakit kaya hahantong pa sa abduction? Na pwede pa rin yung legal. Pwede naman yung legal na paraan. I'm not saying kayo yung responsible, pero bakit kailangan pa, ako bilang isang tao bakit kailangan pang kidnapin yung tao at patayin na may legal na process ba tayo na pwedeng dadaanan. At it was proven. Yung humingi ng tulong si Atong Ang sa NCR CIDG at Special Action Unit ng NBI National Headquarters. Na okay, successful operations. So, I'm just wondering bakit meron pang abductions.
Sino kayang gumagawa niyan, ha? Kaya nga, Mr. Chair, Sino kaya? if you would, based from our records naman, we've always been coordinating with the proper law enforcement authorities with respect to these matters. Hindi po kami nagper-perform ng mga other illegal activities with respect to this. We always coordinate with the proper authorities po. But wala po. Expect that. In fact, nag-coordinate nga kayo sa CNB at sa CIDG. Yes. Legal yung ginawa ninyo. Yes, Mr. Chair. Ang tanong ko lang, na hindi ko masagot, bakit pwede padaanin naman sa legal na paraan? Sino ang gumagawa nitong illegal na paraan? Sino Right, itong Maybe ask Tony Santos, representing Lucky 8, why don't you venture a guess? Sino may gawa na? Legal kayo doon sa mga umaatraso sa inyo. Yung ibang umaatraso sa inyo, sinong may gawa niyan? Anong sa tingin mo? Sinong hula mo? Mr. Chairman, we do not personally know Mr. Ricardo Lasco. So we do not know his other activities or persons he has been associated to. But it definitely and we don't even know if the allegation of cloning videos is true. So it's really hard to speculate, Mr. Chairman. Yun na nga true yung kasi nag-operate na yung CIDG eh. Nag-file na nga sila ng kaso. With respect to Mr. Lasco, Pero alam nyo, merong cloning na nangyayari. Alam nyo. yes, Mr. Chairman. That is why we reported it to the CIDG and the NBI. What you're telling us, hindi nyo alam na involved sa cloning si Mr. Lasco. If it's true that he is allegedly involved to cloning, ang alam lang po namin that he is a master You agent. were already aware that it was happening. And that's precisely the reason why you complained With the NBI po and at saka CIDG. CIDG. Yes. Hindi nyo lang sinasabing sigurado kayo na involved si Mr. Lasco sa cloning. Yes, Mr. Chairman. Okay, thank you. Do you have anything more to say, ma'am? Yes, go ahead. Nung nawala po yung kapatid ko, meron hong mga nag-i-email po sa amin. May pangalan dito, Roberto Rigor, 77@yahoo.com. Ito ho ay babasahin ko lang, wala ho akong pinagbibintangan. Babasahin ko lang ho ito, yung mga anonymous. Baka sakaling may mapulot. As per our reliable source, the reason for John's abduction was due to his involvement in Atong Ang's online sabong. He was accused of illegally facilitating, operating a website not approved by Pitmasters Live, headed by Mr. Charlie Atong Ang. Glenn Herman, he is John Lasco's handler in online sabong and at the same time a business partner in online betting, was to be abducted too by the same group. However, he was able to talk it out with Atong with the help of Aris Alvarez, backed by John Capinpin of Batangas as shown on Glenn's FB post 3 days after John's abduction. Glenn fortunately was spared. We believe that a group of Pitmasters Live headed by Atong ang mastermind the abduction. May mga nagsasend ho, bagamat hindi kami sir naniniwala dito kasi ito ay anonymous, mahirap tayo magbintang ng tao. Kaya lang, alam niyo sir, desperado kami. Kaming mga nabiktima nito, lalo na kami, ay siyempre ini-entertain namin dito, baka sakaling may mapulot, pati nga yung may nagtatawag na yung kapatid mo nandito, imimit pa namin ng MRT, yung iba naman, Papa Gcash. Nakakatakot to. So, hindi ho natin alam kung ano yung totoo at hindi. Pinasa ko ito para lamang yung sentimiento, yung aming na-experience dito na iba't ibang tao may nagsasabi ng ganito, may threat, may ano, ganito ho yung experience namin, sir. Yes po. Those are all allegations at Yes, sir. pwedeng maraming sumasakay. Alam mo na. Yes, sir. Marami ho sumasakay. Alam mo, pag Ayaw natin trabaho ka ng pagbenta. kidnapping, ang dami magsabi na magbigay ka ng pera sa amin, alam namin Yes, kung saan sir. tinago yung biktima. Ganun po Yes, yun, sir. maraming sumasakay. But anyway, balikan kita, Attorney Angelo Yes, Santos. yes, Mr. Chairman. Ito, you have done the legal aspect of the case.
coordinate kayo sa law enforcement agency, nahuli yung mga nagkuklone, nakasuhan, nakakulong. Ito ngayon may nangyayari na illegal na pamamaraan to get back at those cloners. Itong kidnapping na nangyayari. So, ito lang, in fairness naman sa inyo at sa kay Atong Ang, may alam ba kayo na naninira sa Lucky 8-Star at kay Atong Ang? Baka ito'y part of demolition job rin against sa Atong Ang na para masira yung negosyo niya na mangigitap ng mga abduct ng mga master agent ni Atong Ang para si Atong ang pagbibintangan. Di ba mangyari yan? Meron ba kayong kalaban? Meron ba kayong kakompetensya na pwedeng maninira? Mr. Chairman, tulad nga po na sinabi ko kanina, yung kumpanya po namin, lagi po kaming, pag may mga ganitong mga nadidiscover po kami mga illegal na activities na matadamay po talaga yung kumpanya, kami po ay nakikipagtulangan kaagad sa mga kinaukulan tulad po ng CIDG at NBI, katulad nga po itong mga illegal websites na to. Kasi hindi po mapagkakaila, talaga pong malaki po yung kumpanya namin at hindi naman po sa pinagmamayabang. Medyo marami po kaming mga audience pagdating po dito sa online sabong. Kaya marami pong mga ganitong mga aktibidad na maaring maging cause ng paninira po sa amin. But kami naman po, we always report this to the proper authorities. Lagi po kaming nakikipag-coordinate sa CIDG, sa NBI, at may kita naman po, we've been, nagpa-file po kami ng mga formal complaint at tinadaan po namin sa Court of Law ang lahat po ng mga kinakasuhan po namin. Thank you for that. At least, in the case of this, itong mga cloner, itong mga double agents, we can still entertain the benefit, we can still afford you benefit of the doubt dahil pwedeng may maninira. Pero please help us explain dito pagdating sa Manyunyupi na meron talaga nakatakbo, nakasibat, nakalabas doon sa bunga ninyo na nakasibat na naiwan yung mga kasamahan na hinuli ng mga gwardiyan ninyo. Yan ang mahirap pong bigyan ng paano nangyari yan. Natawawala itong mga tao na ito. Sana na-address nyo kagad dito being the management of that arena na sabi nga, nung mga nakasibat ay huli talaga. At hindi lang isang kaso, kundi maraming kaso pa nagsabi na na-hold talaga ng mga gwardiyan ninyo doon sa loob ng arena. Mr. Chairman, patuloy po kaming may kipag-ugnayan, may kipag-coordinate po, may kipagtulungan po kami sa CIDG at NBI para po isikadilinaw po ng kaso. Chairman, sa CIDG, anong kaso pinal nyo doon sa mga nahuli ng NCR? Anong kaso? Ha? Anong kaso pinal nyo? I think yung cybercrime law, sir. In Relation ng cybercrime. In relation to illegal gambling and cyber crime. Baka yung 84, Republic Act 8484 at hindi ko lang i-check ko sir yung, ano yung Hindi large scale stapa. Hindi. Nung dinukot, large scale stapa siya sa ating kaso eh. So, violation ng cybercrime law. yes sir, and Yung RA 8484, di ba, is access device law? device law. And another case sir is yung 1602 sir. Illegal gambling. Illegal gambling. PD 1602. 1602. Thank you. So, ma'am, meron ka pa sasabihin? Okay Yes, sir. Kaya sasabihin lang po ako, 6 months na po itong kaso namin. Ganun din po ibang mga kasamahan namin. 1 taon na po. Sa 31 na ho ito, sa dami ng kapulisan, NBI, wala akong nasusog. Nakakapagtaka. Sana naman ho, tulungan nyo kami. Ganon din ho sa Pitmaster WPC, nung nawala yung kapatid ko.
At yung iba, bigyan nyo rin kami ng consent. At naantay ho namin sana yung parang sympathy nila eh. Pero parang wala ho kaming narinig sa side nila na gano'n. Yeah, in fairness to CIDG, yung nag-iisang kaso nga na-file, yung kaso ng kapatid nyo eh. Kaya lang, Ano? awaiting resolution ng DOJ, ng Prosecutor's Office. Pero actually, wala na ho yung case na yun kasi parang Hindi, na-file nila eh. Submitted for resolution, di ba? And this is exactly the case, di ba? yes, sir. Pero kasi itong the last time na nag-attend ho kami ng hearing, parang for decision na ho yun eh. Parang hindi... Kaya nga, submitted for resolution po ang tawag doon. Okay po. So, didetermine ng prosecutor kung may probable cause, ipapile sa korte, may issue ng warrant. Yes po. Yun po yun. Pero kasi So, parang... hindi po fair na sabihin hindi nila na-solve. Hindi ko po alam. Actually, personally, sir, papasalamat kami na kumilos sila. Kaya lang yung witness na kinuha nila, 7 years old eh. Si Janet. Whether 7 years old, 70 years old, as long as there's a witness, lalo't merong positive identification, malakas po yung kaso niyan. Okay, sana naman ho, ma-solve naman ni... Sabi naman ni State Council, maski separate service yung National Prosecution Service, gagawin nila yung magagawa nila para ma-expedite yung pag-resolve ng case. Well, there's no guarantee na ipapile yung case kasi baka mamaya sa appreciation ng fiscal, walang probable cause. Yes, sir. Yeah, pero hopefully, kasi sabi nga, mayroong positive identification. In our experience, pag ganon, at least yung threshold na maaabot yung probable cause, madali lang yon. Sa korte, ibang usapan nyo kasi beyond reasonable doubt ang labanan doon. So, kailangan alagaan nyo yung witness kasi sa korte, haharap yon. So, yun po. Kaya yun lang ang gusto ko sabihin na hindi po fair na sabihin na hindi na-solve ng CIDG kasi sa record nila at sa amin din, sa pananaw namin, solve yung kaso. Kaya lang, maraming John Does. And hopefully, pagka na-issue ng warrant at nahuli yung si Gonzales, mag-cooperate siya para i-identify yung sinasabi mga John Does. Apologies po. Ilinilinaw ko lang, sir. Mr. Chairman, just would like to ask sina Mrs. Lasco. Yung bang subdivision ninyo, may mga security guard? Wala po. Wala. Walang gate, walang ganon. Wala po. And kampante talaga siya. Wala po talagang bodyguard, walang ano. Kasi siguro, No, yung security guard ng Pero, subdivision. sorry, Mr. President, may nabang kayo na balisa siya at lilinisan niya yung pangalan niya sa opisina eh. May wala nabang po, may ganun ano siya. Sabi ko. So, When I mean security guard sa subdivision. wala. So kahit wala po kayong security. gate doon, sa labas-masok lang kahit sino. Opo. Ah, Di niya rin naramdaman na may sumusunod sa amin, ganun. Basta for the record, sir, klaruhin ko lang sa iyo, balisa siya, gusto niya i-clear ang pangalan niya sa opisina. Mhm. When you say opisina, ano ibig mo sabihin nun? Ang nasa isip ko po is sa ano nga po, sa Manila Arena dahil master agent nga siya. Grandmaster. Pero real estate din po siya. Ahente din po siya sa mga bagay niyan. So, dalawang ano din po yung tinitingnan angle. Okay. Nananawagan din po ako sa mga may hawak sa kanya kung gusto lang po namin malaman ang hirap ng pinagdadaanan namin kung buhay pa o wala na. 6 months na po. Makakatakas man po kayo sa batas pero sa Lord po, nakikita po nila kayo. Tulungan niyo po kami kasi parang dinukot niyo na rin po kami sa mental torture na pinagdadaanan namin everyday. Napakasakit. Sobra, lalo na sa nanay niya, 73 years old. Sa anak kong naiwan. Isang 13 na dalagita at isang magtutupo sa March. Sobrang hirap. Kaya maraming salamat po. Sana At, po makonsensya po kayo. Tulungan niyo kami. Salamat po. Thanks for the opportunity po na binigay niyo sa amin ngayon. yes po, asahan po ninyo,
patuloy lang po kayo. Please have faith with our PNP. Ako ay appealing to you, although sama ang loob mo dahil umabot ng 1 oras yung responde ng ating kapulisan, well, mga lapses yun na dapat, operational lapses na dapat makukorek ng PNP. Pero when you say na mukhang nagdududa kayo sa PNP, please, tanggalin po nyo sa isipan nyo yan, have faith to your police dahil kilala ko personally itong chief PNP natin, itong si IDG director natin, kilala ko yan na hindi talaga yan makikiapid sa sindikato. Hindi po yan sila talaga sasama sa sindikato. Kaya paniwalaan nyo po sila. At ako na po mismo bilang chairman ng committee, I can give you the assurance na hindi po yan sila sasakay sa kalukuhan. Magtiwala lang po kayo. At with your trust and confidence to our PNP, sana patuloy kayong mag-cooperate, tumulong sa investigation para mabigyan linaw itong ating problema. So maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Kami po talagang nalulungkot sa mga pangyayari. Alam nyo, break kami ngayon. At itong dalawang kasama ko dito, they are running for President and Vice President. Very busy sila sa kanilang national campaign. Pero they choose to be here para samahan ako at tulungan ako mag-imbestiga dito sa problema nating kinakaharap. So magpapasalamat po tayo sa kanila at saka sa mga kasamahan natin na online. Saka itong mga resource person natin na sumama sa atin for the rest 9 hours. We started at 10 o'clock. It's now 7:05. So 9 hours na tayo nakaupo dito. Salamat sa inyo, sir, ma'am, sa inyong rest assured na mayroon pa tayong another hearing at you will be invited to come back. At marami tayong iimbitahan ng mga resource person. So yun lang po, sir. Meron kayong sasabihin before we suspend the hearing? Sir, introduction, sir? Sir. No, we wish to thank you for calling this hearing. Kasi kahit pa paano, medyo lumuluwag ng konti yung loob ng mga biktima, mga kamag-anak ng mga biktima dahil may tumitingin at merong concern sa kanilang mga hinaing. Mabigat yan. Hindi magiging talino. Kahit sasabihin mo kung may kasalanan yung ginagawa yung kamag-anak nila. Hindi nararapat yung mga ganyang pangyayari. Pwede namang kausapin or kasuhan. Thank you sa iyo lahat, Atty. Santos. Thank you for Thank you rin po, your Mr. coolness under fire. Yes, thank you. For answering our questions. Maraming salamat. Said, Human Rights, ma'am, salamat sa inyo lahat. Sir, LTO, DOJ, thank you sa inyo lahat. The next hearing will be set on March 3, Thursday, 10 o'clock. Again, 10 o'clock, Thursday, March 3. I hope, Atty., masama mo yung mga tauhan ninyo sa lahat ng arena. Yes, Mr. Chairman, I will coordinate po with them. Ng invitation, ha? Apo, may kapag-coordinate po. Okay. Para madala po. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat, Atty. Thank you sa inyo lahat. Sa yung mga ating mga resource person, yung mga pamilya ng mga victims, optional na po sa inyo kung gusto niyo bumalik sa Thursday. Kung meron kayong makalap na additional information na gusto niyo i-share dito sa committee, please feel free to come back para i-share sa amin. Pero kung wala na, para hindi na kayo mahahasil sa kakabiyahe, malalayo pa ng pinanggalingan nyo, okay na po. Ang aming kakausapin na lang yung mga additional resource persons na wala dito ngayon na aming tatanungin. Maraming salamat sa inyong lahat. The hearing is suspended